tao is parang yung lifeline ng katawan eh. Hindi pwedeng mawalan ka ng dugo. Sa blood transfusion, ang dalawang paraan para i-classify ang ay ang ABO system at ang RH system. ABO, you can either be type O, which is the most common blood type. Subak na karaniwan ay ang type A. Pangatlo, ang type B. Type B, the second least common blood type, about 12% of the population. Tinagoy ang royal blood. Ang type AB ay isa sa mga bibihirang blood type. We only see this in around 8% of the population. Sa ABO system, in case of emergency, pwede isalin sa taong may type A, B, at AB ang blood type O na kilalang universal. So, kunwari, type B ako, I need blood now. I can give type O. So, hindi ka masyado nag-react. Sa RH blood type A, may dalawang klasifikasyon, positive at negative. Dito, hindi pwede mag-hain ang dalawa. Pagka nagbigay ka ng RH positive blood, RH negative, they produce antibodies. Kapag maliit ang naisaling dugo, pwedeng magkaroon ng reaction tulad ng allergy, lagnat, asthma, hindi ikapatay ng pasyente. Pero alam niyo ba sa RH blood type, ang RH negative ay sinasabing sobrang rare. 1% lang ng population natin ang may RH negative na blood type. Ibig sabihin, out of 90 million Pinoy, 90,000 lang ang may blood type A negative, B negative, O negative, at AB negative. Isa dito si Jerry negative. Nalaman niyang A negative ang blood type niya at siya ay nagsimulang mag-donate ng dugo sa retro. Kaya may nakahandang A negative na dugo ng nanganak si Jerry. Okay, birth to my first boy, meron ako standby na dugo. Second baby ko, may complication. I needed blood. Una-muna standby lang just in case. Turns out I missed. Para sa mga tulad ni Jerry, itinataas ang National Registry of RH Negative. Ang support group na handang tumugon kapag nangangailangan ng dugo at mga RH Negative. Kaya, baka, para mas kilala ko dito ng mga RH negative. Sa akin, buhay ako dahil sa kanila, di ba? Marami pa rin dyan na RH negative sila, may they don't realize who they are, and they can take time and find time to register with us. Para makatulong, lalo na sa mga ka-RH negative yan, tinuloy-tuloy si Jenny ang pag-donate ng dugo. Gallagher na nga siya. Ibig sabihin, may isang galong A negative na ang naibigay niya sa retro. Father pala ito, hindi lang ako nag-dedicate, kundi sa yung mga sinahan. Sa pag-donate ng dugo, nakatutulong na sa kapwa, pagiging healthy pa ang blood circulation. Para yung change always, yung mamang dugo, makapalitan sa iyo ng pato. Kaya kung bibili ng dugo, Your bone marrow continues to produce red cells, so you can donate every 3 months. Test nila kung okay ba yung dugo mo yung hemoglobin, if you are fit to donate blood name. Kapag di ba mas makabuluhan ang buhay kung ang ating dugo sa ugat ng nangangailangan, ito ay magpupulungan. Yan, eto, nakikita ko dito sa ating harap na ito na iba't ibang parte na pagkain. Alam niyo ba, na dapat daw tayo kumain ng nararapat o ayon sa klase ng ating dugo. For example, yan, anong blood type ba? Ako, AB ako, AB. AB ka. So, ang AB na naman, ikaw ay omnivore. Omnivore na
namin ang isang picture. Pero yung mga pinulista, pakahilig natin kumain. Munting kibo, kumakain tayo. Pero alam niyo ba may tumutugmang pagkain ayon sa ating blood type? Halimbawa, ang mga type O ay hindi daw bagay maging vegetarian. Ang mga type A, dapat daw laging may nakalagay yan. There are certain plant types na nagpo-produce ng particular digestive enzyme. Ito lang yung protein sa loob ng stomach o Ang mga blood type O, mas marami umano ang protein enzyme sa kanilang bituka. Kaya mga pagkain puno ng protina ang dapat kainin. Ang protina ang gumagawa o nagpapalitan ng mga tissue sa ating katawan. mga proteins na nagagamit sa mga people at meat, pork, fish, o direct. 80% daw dapat ay protina at 20% lang ang gulay at prutas. Next is the intake of fresh fruits and vegetables. Kasi kailangan mong pang-puno mo more on the protein side. Ang mga may blood type A, ang bagay daw maging vegetarian. Yung type A naman, they do not produce enough digestive enzymes for protein. You should take more of the vegetables. Siguradong happy ang mga blood type B at AB. Dahil kahit anong pwede nilang kainin. Ang bawal magpapuso mga They have equal potential production of digestive enzymes. But the problem is, ang pagkain na dapat ay sustained. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng mawalan ng laman ng sutura nila. Kasi continuous ang production ng digestive enzyme nila. kapag hindi na tayo kumain ng ayon sa ating blood type, mahihirapan sa pagsunaw ang ating bituka. Kaya ang pagkain hindi na susunaw ay nagiging toxin. Hindi natin potential na katawan. Why? Because there is more tendency to accumulate more tinatawag natin undigested food in our body. Yan ay mapuputo. Upos na sa because of the non-consolidation of Ito raw ang dahilan ng mga chronic degenerative diseases tulad ng diabetes, hypertension, sakit sa puso, sakit sa kidney at iba. Para sa mga malapot ang dugo, at hirap dumaloy ng dugo sa kanilang mga ugat. Ito ang kidney toxin na pampalaknaw ng dugo. Take more specific. Alaman sa one hand na nakita kasi ito pang specific natin. Cleansing daw ang kailangan lalo na ng ating dugo. Hindi kita sa pagkakas sa dugo. Pagkain ang ayon sa blood type, pag-cleansing at pagsugaling ng dugo. Maganda daw ng mga paraan para ulatin lang ang ating dugo. Walang pasamang protein at nakakapag sa pagkain sa yung blood type dahil ika nga pagkakas. Now, hindi po yung wala. Babalik po, Karen Joey! Oh, ano, video?